Notice of increased seismic activity ang gin-issue sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology sang aga sang October 16 sa Bulkan, Canlaon. Suno sa Philbox may 81 ka volcanotectonic o VT earthquakes ang na-record sang Canlaon Volcano Network humalin alas 12 sang aga o kon alas 10 sang aga sang October 16. Ang mga VT suno sa Philbox ang gikan sa rock fracturing processes kagang pagsaka sang volcano-tectonic activity ang nagapatimaan sang progressive rock fracturing sa idalom sang bulkan samtang ang nagasaka nga magma o kon magmatic gas ang nagapangita sang alagyan pasaka. Suno kay Maria Antonia Bornas, ang chief sang Volcano Monitoring kag Eruption Prediction sa Philbox, ang pagsaka sa VT event sarang magpadulong sa pagsaka sang tiyansa sang steam-driven o kon phreatic eruptions o kon malipot nga mahina tubtob sa kasarangan nga explosive eruption sa summit. Meron pong possibility na magkaroon tayo ng event, either explosive eruption or ash emission. Meron lang po tayong forecast, it can happen anytime, especially doon sa 4-kilometer permanent danger zone. Dapat po wala na pong pumupunta doon. It's supposed to be an exclusive zone right now, kailangan po i-observe po iyon. Suno kay Bornas. Amo na ang kabug-usan sang aton balita subong adlaw. Ako si Shania Casuria kag iniyang inyo lokal nga balita. Padayon nga maghalong kag mayad nga gabi sa inyo tanan. Magandang araw, narito ang pinakahuling ulat kaugnay sa serye ng mga lindol na yumanig sa bansa nitong Oktubre. 2 malalakas na lindol ang tumama sa karagatan ng Davao Oriental noong gabi ng Oktubre 10. Unang naitala ang magnitude 7.4 na lindol dakong alas 10:15 ng gabi, na sinundan agad ng magnitude 6.8. Ayon sa PVOLCS, ito ay isang bihirang kaso ng doublet earthquake, kung saan dalawang magkaibang lindol ang nangyari sa magkaibang fault, pero halos sabay. Dahil dito, pansamantalang naglabas ng tsunami warning ang ahensya para sa mga baybayin bahagi ng Mindanao. Bagamat kalaunay inalis na ang babala, nagdulot ito ng pangamba sa mga residente na itala rin ang mga landslide at pagbitak ng lupa sa ilang barangay sa Davao Oriental at karatig lugar. Sa ngayon, kumpirmadong 7 ang nasawi, habang daan-daan ang sugatan at nawalan ng tirahan. May ilang paaralan, ospital at pampublikong gusali rin ang nagtamo ng pinsala. Paalala ng PVOLCS, maging handa sa posibleng aftershocks sa mga susunod na araw. Siguraduhin alam ninyo ang mga evacuation routes at makinig lamang sa mga opisyal. In June 24, 2025, a ceasefire between Iran and Israel took place by U.S. President Donald Trump the night before. The ceasefire is now in effect. Please do not violate it, Trump posted on his Truth Social page. Unfortunately, Israel ordered strikes on Tehran after Iran rejected an allegation of violating the truce. This attack has occurred before the truce took place, when the Israel Defense Forces, or the IDF, identified missiles launched from Iran, making Israel accuse Iran of committing a complete violation of the peaceful ceasefire. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, or the IRGC, stated its attacks was in response to the blatant military aggression from the US on Iran's nuclear facilities. On the other hand, Tehran stated it attacked the Al Udeid Air Base due to it serving as the command center of the US Air Force and is the largest strategic asset of the American terrorist army in West Asia. Qatar had reported of successfully shooting down 18 of 19 missiles that were deployed, resulting in casualties being prevented. Ori Goldberg, a Tel Aviv-based political commentator, stated that Israel had no choice
but to back the ceasefire due to the damages caused by Iranian attacks as well as political pressure from the Trump administration.